So what's up mga lods, no? May tanggap tayo ngayon isang Samsung 28 inches. Ayan, bali yung model niya UA28H410100ER. So bali yung problema nito, yan nakasaksak na siya, yun nakasaksak na siya. Meron naman siyang standby, may standby siya. Tapos biglang aangat naman yung kanyang parang startup sounds. Pakinggan nyo na. Ayun, no? Sasabay sa may startup sounds niya, parang iilaw yung kanyang backlight tapos biglang mamamatay. You know? Power on siya sana pero hindi siya makatuloy. Hanggang startup sounds na lang siya tapos biglang mamamatay. Ito yung try nating gawin, baka magawa natin, no? Ayan. Para mag-oscillate siya tapos hindi siya makatuloy, no? Ayun, no? So, buksan muna natin. Ito na, nabuksan na natin, no? So, nakita natin dito, may kalawang yun sa may power supply niya, pero check lang muna natin kung sa power supply ba or sa may mainboard yung problema. So, ganito yung pag-check para malaman natin kung good yung supply. Pag walang nakakabit, hindi nakakabit yung mainboard natin, nag-automatic on or nag-automatic oscillate yung power supply natin, napapagana yun yung kanyang backlight. So, nakasaksak pa rin siya. Ayan, no? So, kunin natin yung nakakonekta yung supply na papasok sa may mainboard natin. So, tingnan natin kung bubukas yung backlight, so ibig sabihin yan, okay yung power supply natin. Pag hindi bubukas yung backlight, so ibig sabihin yan, sa may power supply natin yung problema. So, tanggalin ko lang muna. Ayun, no, bumukas yung kanyang backlight. Ayun, no. Bumukas yung backlight niya, so ibig sabihin, okay yung power supply natin kahit na meron tayong kalawang na may jumper na kinalawang yung jumper tayo nakita nung may kalawang tawag doon. Kinalawang yung jumper nung nakita natin dyan. Ayan. So, balik ko muna yung socket natin. Ayun, no. Namatay rin yung backlight. Tapos, standby na lang siya. Tapos, bumiblink yung kanyang yung kanyang indicator. So, troubleshoot muna natin. Check natin yung kanyang power supply. Yung mainboard natin, yung kanyang supply. Kung steady ba, may nawala ba or may kulang. Ayun. So, ito troubleshoot lang muna natin to. Pag-aralan muna natin bago natin gagawin or continue yung video natin para hindi mahaba yung video natin, no? So, ito continue tayo, no? Ayan, patuloy pa rin yung kanyang tunog ng kanyang startup na tunog. Pero hindi pa rin siya magtutuloy-tuloy, no? So, mag-voltage checking tayo ngayon sa kanyang sa ating mainboard. So, hanapin natin ngayon. Meron akong nakita dito. Pansin nyo. Make sure na tatapusin nyo yung video na to hanggang dulo, no? Kasi meron akong technique na ibabahagi sa inyo. Alam kong magagamit nyo to. Alam kong marami tayong matutulungan sa video na to kapag meron tayong mga kasama na naka-encounter na ganitong problema, no? Kasi yung mga ganitong problema kasi, kadalasan nung unang repair natin dati, hindi pa tayo maraming nalalaman, medyo kunti pa yung idea natin about sa pag-repair ng mga LED TV, ipinapalitan natin yung buong board. So, nagnormal naman. So, ngayon, hindi po tayo magpapalit ng mainboard, wala po tayong papalitang parts, pero mapapagana natin yung unit na to. So, sana mapanood nyo to hanggang dulo, kasi meron akong technique na ibabahagi sa inyo, isi-share sa inyo, no? So, meron akong dito, check ko to kanina, pansin nito, yung regulator na to, yung input niya is 12 volts, tapos meron siyang, yung out niya is 5 volts. Tingnan natin, tutok natin to sa kanyang LDO. Ayan, nakatutok tayo, tingnan nyo, meron siyang 5 volts. Ayan, o, yung 5 volts niya, bumabagsak, bumabalik, 5 volts ulit, tapos, ayun, bumabagsak, ayan, o, 5 volts ulit, then, bumabagsak. Pero yung source nito, ito yung source niya. Yung source nito na 12 volts, ito pala. Wait, tutok natin. Ito yung source na 12 volts. Pansinin yung 12 volts na source natin, hindi po siya bumabagsak. Ayan, no? Hindi po siya na bumabagsak ng 11 point lang. Pero normal lang yan. Ayan, no? Yawari. Sweet. Sorry. Nag-slide yung test pad natin. Ayan, no? Hindi po siya bumabagsak to 11. 12 volts lang siya.
So yung bumabagsak is yung out niya, yung kanyang 5 volts. Sumasabay siya sa tunog ng ating startup sounds. Ayan o, bumabagsak siya. So yung the rest ng mga supply, tulad nito, ito yung ano, yung out nito, tingnan natin kung anong out nito. Tutok natin dito. Yung out nito is 3.3. Yung source niya 4 volts, then yung kanyang out is 3.3. So yung out niya 3.3 steady po 'yan. Kahit na nagluloko yung startup na sounds natin, hindi pa siya matutuloy-tuloy yung pagka-oscillate niya. So steady pa rin yung kanyang 3.3. So ito naman yung kanyang anong ring supply ng regulator na to. So ito naman yung kailangan hasain yung test prod natin So yung 1.8 ayun yung 1.8 natin sa may regulator na to, steady yung kanyang 1.8, hindi po siya bumabagsak Ayun So steady po siya. Then yung iba pang supply nito, titingnan natin. Kasi yung nakita kong supply na bumabagsak is ito yung kanyang 5 volts. Ito lang. So ma-check natin ngayon na bumabagsak siya. Tapos balik na naman ng 5 volts. So yung the rest na supply, ito yung kanyang 1.1. Kita ba? Ito pala. Yan yung 1.1. Yun, steady po yung kanyang 1.1. Tapos ito naman yung ito 1.8 din yung regulator na to, ayan Yung maliit na to. Ayan, 1.8. Tapos ito naman is 3.3. Steady po yan, hindi po yan bumabagsak, ayan Yun Yan, steady yan. Tapos yung memory natin, supply sa may memory natin dito. Ayan Hindi po yan bumabagsak. Normal yan. Tapos dito pa sa kabilang paa niya. Ayan, sa may ito, steady po yung kanyang 3.3. Ayan. Pero yung syempre yung supply sa may top board natin, yung 12 volts, syempre, aangat yan pag nag-start up siya. Tapos babagsak naman. Ayun Ayun, 12 volts tapos bilang bagsak. So ito yung kanyang switching. Ito yung switch niya. Mayroon siyang in tapos out niya na magsusupply dito sa papuntang LVDS10 top board. Pero yung switching nito yung problema din kasi bumabagsak din yung 5 volts natin dito. Ayan. Ayan Bumabagsak siya. Siyempre bumabagsak yung 12 volts natin papuntang top board or papuntang panel kasi bumabagsak din yung ating oscillation. Ayan So, meron akong share sa inyo. Hindi po natin papalitan yan. So, bali, dadayain natin tong circuit nito. Yung ng circuit ng Samsung. Yung gagawin natin is yung, pansin nyo dito ito. May logo, may label dito. Yan may label dito na nakalagay. Yung socket niya papuntang mainboard. May label yan na nakalagay. Ayan apat na 13 volts. Ito, 1, 2, 3, 4. Apat yan, tapos ground. Then dito naman 1, 2, 3. Pansin nyo dyan sa may gitna, sa may babang side, PS on. Yung kanyang power switch on. Gagawin natin, try natin na ihang yung pin number 6 na yan. Bali, tigli 5 pins to sa taas tapos sa may babang side. Yung gagawin natin is tatanggalin natin, ihang natin muna yung kanyang PS on. Kasi meron akong na-encounter nito nung dating repair natin, medyo matagal na, hindi pa tayo nag-umpisa mag-vlogging, no? So, na-encounter natin yung trouble na yon. Try natin i-apply dito kung gagana ba siya ulit. So, i-hang natin yan. Bali, i-disable natin yung kanyang PS on. PS on. Tatanggalin natin yan. Titingnan natin kung gagana ba yung unit natin. Magno-normal ba yung kanyang oscillation. Magtutuloy-tuloy na ba yung kanyang pag-andar. At mag-steady na ba yung 5 volts natin dito. So, tatanggalin ko muna yung pinayan. So, saglit lang. Continue tayo na. Ayan. So, naihang na natin yung PSO natin dito. Ito dito sa may bandang ilalim. Ito. Ayan, sa may gitna. Ito yung PSO natin. Susundan natin dito sa may level. Ayan Sa may gitnang side siya. So, pang 6, sa may 6 pins. Pin number 6. Ito. Saksak natin Moment of truth. Titingnan natin kung gagana ba yung
technique natin na in-apply dito doon sa nakaraang repair natin dati na na-encounter, subukan natin dito kung uubra ba. So, saksak ko muna sa moment of truth. Yan. So, saksak natin. Yan, nakasaksak na siya. Sana gumana. Ayun! Tingnan natin. Ayun, nagka-raster na siya. Ayun o. Di ba? Dali natin mga katekno. Sana, buti na lang, may na-encounter tayo nito dati na nung hindi pa tayo nag-umpisang mag-vlogging. So, in-apply natin dito. Ayun, umobra naman. So, ano kayang explanation nito? Kasi kung titingnan natin, wait, mag-voltage checking tayo, no? Umubra siya nung matanggal natin yung linya ng PS on. PS on, galing sa may mainboard natin yan. Galing siya sa may mainboard natin, papunta sa may power supply. Pero pag hinahang mo naman yung lahat ng cable na to, maggagana naman yung backlight, nag-self oscillation naman yung kanyang yung ating power supply. Pag kinabit natin, yun lang, na hindi magtutuloy yung kanyang pag-andar. So, nung mahang natin yung PSO natin, na galing sa mainboard papuntang power supply natin, ayun, hindi na siya nag-auto shut off, hindi na nakamatay, nagtutuloy-tuloy na yung pag-andar ng ating unit. Siguro yung sequence nito is mayroong miscommunication dun sa PSO, dun sa circuit ng PSO natin galing sa mainboard tsaka sa may primary natin. Iwan ko lang yung dahilan kung bakit ganon is yung meron tayong kinalawang kasi ito isa. Pero nakita nyo naman yung tanggalin natin yung cable nito, yung connection na galing papuntang mainboard, bubukas naman yung backlight, normal naman. So ibig sabihin, ganun talaga yung pagtitest eh. Malalaman natin pag Samsung, malalaman natin kung good yung supply. Kung tanggalin natin yung supply na papasok sa my mainboard, pag bumukas yung backlight, ibig sabihin yan, good yung ating power supply. So dito sa sitwasyon natin ngayon, kung nakahang yung ating PS on, nagdo-normal yung pag-andar ng ating unit. So kita nyo naman, ayan o. So hindi ako sigurado kung tama ba yung pag-explain natin. Basta kung sino may nakapanood nito, yung mga master na nakapanood nito, paki-explain naman mga master no kung anong maganda explanation nito. Kasi hindi ko masyadong ma-explain kung ano bang dahilan kung bakit gumana siya ng normal nung matanggal natin o mahang natin yung PS on. Kung nakakabit naman yung PS on, yun nga, hindi magtutuloy yung kanyang pag-andar. So siguro gagawin natin ito, obserbahan lang muna natin. Papalitan natin yung kinalawang na jumper dito sa may primary natin. Linisan natin yung primary. Then testing tayo. So dito pansinin nyo, yung dati kanina, yung power supply ay yung 5 volts natin dito. Ayan. Ito. Ayun, nag-steady na siya. So hindi natin pinalitan yan. Wala tayong pinalitang parts. Ang ginawa natin is hinang lang natin yung PSO niya. So yun, nag-normal na yung 5 volt supply. Hindi na siya bumabagsak. Ayan o. So nakatutok tayo. Ayan. So tingnan natin yung kanyang display kung normal ba. Baka hindi naman hindi na siya normal. So wait lang. So angat natin. Ayan o. Normal na siya. So siguro kung mayroon mang problema or siguro babalik yung problema nito, mag-update din naman tayo no. Bali yung gusto ko lang ibahagi is pakita ko yung ganung technique o ganung pamamaraan kung paano mapaandar normal yung unit natin, yung Samsung na hindi magtutuloy yung kanyang pag-andar hanggang start up sounds lang siya tapos hindi na siya magtutuloy-tuloy no.